papuri't pagsambay, iaalay. Bukas, noon, ngayon, mapakailanman, luwalhatiin ka. Kapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aming puso, sa aming buhay, papuri't pagsambay, iaalay. Bukas, noon, ngayon, mapakailanman, luwalhatiin ka. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang ang tangi ko Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin.
you for your goodness, Lord. Hallelujah. We exalt your name this moment, Lord. Hallelujah, Jesus. Pinupuri ka namin, Panginoon. Sinasamba namin ang iyong pangalan. Oh, kataas-taasang Diyos. Ipinapaabot namin, Panginoon, ang aming pagsamba. Tanggapin mo, Panginoon, ang aming pagsamba sa gabi ito. Hallelujah. Declare all your glory and praises. Oh, Jesus. Oh, Jesus. We worship your name, Lord Jesus. Hallelujah. Oh, hallelujah, Lord. Hallelujah. We worship your holy name, Jesus. Tunay na napakadakila mo sa aming mga buhay, Panginoon. Na sa pag-uumpisa pa lang namin,
ipinadama mo na, Panginoon, ang iyong presensya sa pamamagitan ng pagbibigay mo ng iyong mensahe sa bawat buhay po namin, Panginoon. Nagpapasalamat kami, Banal na Espiritu, dahil naniniwala ko na kanina pa lamang ikaw na ang kumilos sa amin upang nagawa po naming magkatipon, magkaisa sa lugar na ito sa iyong bahay-sambahan, upang kami, Panginoon, ay magpatuloy na gagawa ng mga bagay na ikapupuri ng iyong pangalan, Panginoon. Salamat dahil wala pong naging hadlang sa aming mga buhay at malaya po kaming nakarating sa iyong bahay-sambahan sa lugar na ito, Panginoon, para ikaw ay aming paglingkuran, purihin at alayan ng aming pagsamba na nanggagaling sa aming mga puso. O, nagpapasalamat kami, Panginoon, sa iyong kabutihan, o sa iyong kadakilaan, sa iyong katapatan sa bawat buhay naming lahat. Ikaw lamang ang aming pupurihin, sasambahin sa gabing ito sa bawat buhay naming, Panginoon. Oh, hallelujah! Hallelujah, Jesus! At sa aming pag-uumpisa, Panginoon, sa aming overnight prayer meeting, oh Lord God, inihiling ko na saliksikin mo muna ang bawat buhay namin. Lord, alam ko na magiging balakid kapag meron kang makikitang dumi o mga bagay na hindi po karapat-dapat sa iyong paningin. Kaya ngayon pa lamang, kami po ay humihingi ng iyong paglilinis. Kami po ay humihingi ng iyong pagpapatawad. Gawin mo po kami, Panginoon, na maging katanggap-tanggap sa iyong paningin at harapan, upang sa oras na ito, Lord, ay malaya po naming ipaabot ang aming mga daing, malaya naming ipaabot ang aming pagpupuri at pagsamba sa iyo. O, salamat, Lord. Salamat sa paglilinis mo sa bawat buhay namin sa gabing ito. At ngayon, wala na pong balakid para kami ay lubusang lumapit sa iyong banal na trono, Panginoon. Oh, hallelujah! Amin ding hinihiling amang makapangyarihan sa lahat, ang pangunguna, ang paggabay, ang presensya ng iyong banal na Espiritu, na siya po ang kumilos sa aming kalagitnaan, na siya po ang kumilos sa bawat bahagi ng aming gagawin sa gabing ito. Nang sa ganun, Lord, magiging meaningful na naman ang gabing ito sa bawat buhay namin at magiging matagumpay kami, Panginoon, dahil ikaw, Banal na Espiritu, ang pinahihintulutan namin na kumilos sa gawain ito, Panginoon. Hallelujah! Sa mga mensahe, Panginoon, na iyong inilagay sa puso at buhay ng mga anak mong magsasalita sa gabing ito, hayaan mo, Panginoon, na kumilos ka sa kanilang mga buhay. Puspusin mo po sila ng iyong banal na Espiritu upang ang mga mensahe na dadaloy sa kanilang mga bibig ay magsisilbing pagpapala sa bawat buhay namin na tatanggap at makikinig sa mga mensahe mo, Panginoon. O Lord, magpalakas ka, mag-challenge ka, Panginoon, magbigay ka ng inspirasyon, at higit sa lahat, Panginoon, magpaalala ka upang hindi po namin makaligtaan ang mga obligasyon na ipinagkaloob mo sa bawat buhay namin bilang mga sumusunod sa iyo, Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Na iyong pagpalain ang iyong mga salita na maibabahagi sa gabing ito, at iyo ring ihanda ang bawat puso namin, Panginoon, na tatanggap sa iyong mga dakilang salita. Hayaan mo ng mga salita mong ito ang magsisilbing kalakasan na naman ng aming pananampalataya sa iyo, Panginoon. Hallelujah! O, ipinapaubayan namin sa iyo ang lahat ng gagawin po namin sa gabing ito, Panginoon. Ikaw po ang ganap na manguna sa lahat ng bahagi ng aming gagawin sa gabing ito. Maging ang lugar na ito, Lord, hinihiling po namin na
ibalot mo po ang makapangyarihang dugo ng aming Panginoong Jesucristo sa lugar na ito, upang ang lugar na ito ay magiging safe and sound, safe and secure. Nang sa ganun, Lord, walang mga anumang bagay na manggagambala sa amin, dahil alam namin, Panginoon, na ang lugar na ito ay iyo ng kinontrol, Panginoon. O maraming salamat. Ikaw nawa ang patuloy na maitanghal, mapapurihan sa bawat buhay po naming lahat sa gabi ito. Salamat ng marami, Panginoon. Pinupuri ka namin, sinasamba at dinadakila. Ang lahat ng ito, hiling namin sa matamis na pangalan ng aming mananakop na si Jesus. Amen. Amen. Palakpakan natin si Lord. Tuloy-tuloy na yan. Basta tignan po natin yung guide natin dyan sa whiteboard. No? Tuloy-tuloy na po yan. Magandang gabi po sa ating lahat at mapapagbigay yata para mas laging mauna. Pero maganda yung nauna kasi pag matapos ka na, wala na yung nervyo. So, ang ating pag-aaralan sa gabi ito ay matatagpuan sa Gawa. So, mapalaya na sina Pedro at Juan, sila'y nagpunta sa mga kasamahan nila at pinalita ang sinabi ng mga punong saserdote at ng makatanda ng bayan. Nang marinig ito, sama-sama silang nanalangin sa Diyos. Sinabi nila, kayo po ang likha ng langit, ng lupa, ng dagat at ang lahat ng nasa mga ito. Kayo po ang nagsalita sa pamamagitan ng aming nunong si David na inyong lingkod nang sabihin niya sa patnubay ng Espiritu Santo. Bakit galit na galit ang mga hentil at ang mga tao'y nagbabalak ng walang kabuluhan? Nahahandang lumaban ang mga hari sa lupa at nagtitipon ang mga pinuno laban sa Panginoon at sa kanyang hinirang. Nagkatipon sa lungsod na ito sina Herodes at Poncio Pilato kasama ang mga hentil at ang buong Israel laban sa iyong banal na lingkod na si Jesus, ang iyong hinirang. Sinagawa nila ang lahat ng mga bagay na dapat mangyari na itinakda mo noon pa. At ngayon, Panginoon, pinagbabantaan nila kami. Tulungan mo ang iyong mga alipin na maipangaral ng buong tapang ang iyong salita. Iunat mo ang iyong kamay upang magpagaling at luubin mo na sa pangalan ng iyong banal na lingkod na si Jesus ay makagawa kami ng mga kababalaghan. Pagkatapos nilang nanalangin, nayanig ang pinagtitipunan nila. Silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at buong tapang na nangaral ng salita. Bago po itong binasa ko na verse 23 hanggang 30, ang nangyari po ay si Juan at si Pedro ay dinala sa Sanhedrin. Yung Sanhedrin, yan po ay ang sinasabi nilang Supreme Court noon. Silang dalawa, si Juan at si Pedro, ay dinala sa Sanhedrin, doon sa sinasabing Supreme Court noon, dahil sa kanilang pagsasalita at pagbabahagi ng salita ng ating Panginoon Jesus o patungkol sa ating Panginoon Jesus. Alam nyo ba na sabi nga kanina sa pinag-aralan natin sa ating Sunday service about prayer. Alam nyo ba na ang prayer is powerful? At alam nyo ba na sa Bible, ang power ay ginamit sa Greek word na dunamis. Yung dunamis is dynamite power. Alam naman nating lahat na yung dynamite is talagang grabe yung kanyang power. So, alam nyo ba na yung power na sinasabi patungkol sa ating pananalangin ay isang dynamite power? Alam nating lahat na malaki ang nagagawa ng prayer. Kasi kung hindi tayo naniniwala na malaki ang nagagawa ng prayer, alam ko wala tayo ngayon dito. So, alam nyo, si Pedro at si Juan,
ay pinagbantaan at galit na galit dahil galit na galit ang mga saserdote dahil sa kanilang pagpapahayag sa ating Panginoong Hesus. Sabi ko nga, kanina na dinala sila sa Sanhedrin at dinakip sila at kinulong ng magdamag. Alam niyo na si Juan at si Pedro, nung sila ay nagbabahagi ng patungkol sa ating Panginoong Hesus, marami ang naniwala, marami ang nanampalataya. Ang sabi nga 5,000 ang nanampalataya sa kanilang mga sinalita o sinabi patungkol sa ating Panginoong Hesus. Lalaki lang yun. Ganon ka-powerful ang kanilang pagbabahagi ng patungkol sa ating Panginoong Hesus. Marami ang naniwala sa ating Panginoong Hesus dahil sa kanilang pagbabahagi ng patungkol sa ating Panginoon. Hindi maaring sabi ni sa verse 20 dito sabi na dito, verse 20. Hindi maaaring di namin ipahayag ang aming nakita at narinig. Ito ang sinabi nila doon sa Sanhedrin. So makikita natin kung gaano katapang si Juan at si Pedro. Ang ating pag-aaralan sa gabi ito ay, ang pamagat ay ang panalangin ng mga alagad. Dito sa verse 24 to 29, ang makikita natin, number 1 is, sama-sama silang nanalangin sa Diyos. Nung pagkatapos na sila, si Juan at si Pedro ay dinakip at kinulong ng magdamag, alam niyo ba na pagkatapos ng nangyaring yun, hindi pa rin nawala yung katapangan nila? Di ba kung sa atin siguro, baka pag ikaw ay nakulong o dinakip nila patungkol sa pagbabahagi mo ng salita ng Diyos, Jakon, kung natin siguro na. Pero sa kanila, sa kanilang katapangan, pinagbantaan na sila na huwag nang ipagsabi o huwag nang mag-share ng salita, huwag nang mag-share patungkol sa ating Panginoong Diyos, pero naging matapang pa rin sila kahit sa kabila ng nangyari sa kanila na pagtakip at pagpakulong sa kanila. Yung una na nilang ginawa nung pagkagaling nila doon sa pagkakulong sa kanila, sama-sama silang nanalangin sa Diyos. Gaya ng ginagawa natin tuwing prayer meeting at ganitong overnight prayer meeting. Yung overnight prayer meeting natin ay once a month lang, pero yung prayer meeting is every Thursday. Alam nyo ba na malaking bagay ang nagagawa ng sama-samang pananalangin? Kaya alam nyo, nung nanalangin si Juan at si Pedro, kasama ng mga nanampalataya sa mga sinabi niya, sila ay makita natin yung mangyayari mamaya kung ano yung nangyari dahil sa kanilang pananalangin. At sa number 2, ang pangalawa makikita natin sa verse 29. Ang sabi niya dito sa verse 29 ay At ngayon, Panginoon, pinagbabantaan nila kami. Tulungan mo ang iyong mga alipin na maipangaral ng buong tapang ang iyong salita. Alam niyo kung anong ginawa ni Juan at ni Pedro? Nagsumbong sila sa Diyos. Yung ginagawa ng mga saserdote sa kanila na pagbabanta sa kanila na wag nang ipahagi yung patungkol sa ating Panginoong Diyos, pero nanalangin pa rin sila at nagsumbong sila sa Panginoon na sinabi nila na at ngayon, Panginoon, pinagbabantaan nila kami. Tulungan mo ang iyong mga alipin na may pangaral ng buong tapang ang inyong salita. So makikita natin na hindi sila nawalan ng loob o yung katapangan. Naging matapang pa nga sila pagmula nung sila ay dinala sa Sanhedrin, naging matapang pa sila. Pero makita natin ang ginawa nila, nagsumbong sila sa Diyos. Ganun po ang dapat natin gawin kung meron po tayong problema. Hindi po magsusumbong tayo kung kani-kanino, kundi ang una kong pagsusumbungan natin ay ang ating Panginoong Diyos. Okay lang na magsumbong tayo o magkumuha tayo ng advice sa ating mga kapatid na mga Kristiyano, okay lang yon kasi alam natin na ang kanilang i-advise ay patungkol sa salita ng Diyos dahil Kristiyano sila. Pero ang unang-unang pagsusumbungan natin kung mayroon tayong problema gaya ni Juan at ni Pedro na pinagbantaan sila ay nagsumbong sa Diyos. Alam ko, nakikinig kayo o nanonood kayo siguro sa TV yung sumbong mo kay Tulfo. Hindi kay Tulfo tayo magsusumbong sa Panginoong Diyos. So, walang ibang makakatulong sa atin kundi ang Diyos. Lahat ng problema, malaking problema man, maliit na problema, may trials man tayo, kagaya ng sinabi ng ating Panginoong Diyos kanina sa
message na kung meron tayong kabigatan, ibigay natin sa ating Panginoong Diyos. So, hindi lang problema, hindi lang kabigatan, lahat pwede nating isumbong sa ating Panginoong Diyos. Gaya ng isang ina, diba? Ang isang ina, kung meron siyang baby, kagaya ng isang Maricel. Diba, pag ang isang baby o yung sanggol ay umiyak, diba? Parang yun bang merong mother instinct ba na pagka umiyak yung anak mo, dali-dali mong puntahan at patatahanin mo. Ganun ang ating Panginoong Diyos. Huwag tayong magatubiling lumapit sa Kanya, huwag tayong magatubiling magsumbong sa Kanya dahil alam natin na pag tayo ay nagsumbong sa Kanya, tayo ay pakikinggan ng ating Panginoong Diyos. Ang number 3, makikita sa verse 29 pa rin, ang number 3 is, hiniling nila sa Diyos ang katapangan. So bilang mga Kristiyano na nagsasabi, bilang mga anak ng Diyos, dapat pala maging matapang tayo sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Alam niyo, ito rin ang weakness ko eh. Hindi ko alam kung bakit hindi kagaya ni Sister Maricel sa ni Brother Al, na talagang bold sila na mag-share ng salita ng Diyos. Makikita natin yung bunga, marami silang bunga. Isa na si Sister Merlita, isa na si Sister Merlita dito si Brother Dennis, although si Brother Dennis ay dati ng Kristiyano, pero sinalo up nila. Ganun sila katapang na mag-share ng salita ng Diyos, pero hindi ako ganun. Kaya, dapat pala ito ang ating i-develop. Na, alam nyo ba na ang misyon ay hindi lang trabaho ng pastor, hindi lang trabaho ng mga leader ng church, kundi ito ay trabaho ng buong iglesia. Ang pag-share ng salita ng Diyos, isang misyon yan. Ang sabi nga nila, mission is the lifeblood of church. Ito ang buhay ng isang iglesia. Kaya kung hindi tayo magmi-mission, paano na lang kaya? So, ibig sabihin, instead na madadagdagan tayo, kaya tayo di isumulay, sungarupa, isumula, di nga kunada. So, alam nyo, ang gusto ng ating Panginoong Diyos, tayong lahat na mga Kristiyano at pinago ng ating Panginoong Diyos, nanampalataya sa ating Panginoong Diyos, dapat pala, tayo yung nauuna na magmisyon, yung mag-share ng salita ng Diyos. So, sabi ko nga, si Juan at si Pedro, sa kabila o sa harap ng banta sa kanila, matapang pa rin silang nagbahagi ng salita ng Diyos. Hindi sila humiling na sa Panginoong Diyos na, Lord, wala ko ma-curse na kumadali sa sacerdote, or hindi nila hiniling na alisin mo yung problema namin, yung pagbabanta nila sa amin, hindi nila hiniling yun. Ang hiniling nila katapangan. Ang hiniling nila yung magkaroon pa sila ng boldness para mag-share ng salita ng Diyos. So, sabi nga, we cannot always ask God to change the situation. Alam natin lahat na kung minsan, hindi natin mapapalitan yung sitwasyon. Sample na lang, yung traffic sa Maynila. Sa palagay nyo ba, kahit na anong gawin nilang solusyon yan na yung mga bus daw, dapat meron ng isang mga tawag yan, yung parkingan, ganon. Pero alam nyo ba, instead na pinoproblema sa nila yung pag-traffic sa Maynila dahil alam nating hindi mababago yun. Although meron siguro mababawasan ng konti, pero dapat, sabi nga dito, but we can ask God to have patience and kindness in the midst of problem. So kung yung mga problemang ganyan, sample ko lang yun, na hindi natin mapapalitan yung sitwasyon, kung minsan meron tayong problema, na kung minsan gusto natin ganito ang mangyari, pero paano kung hindi yun ang kagustuhan ng Panginoon? So dapat, we can ask God to have patience, magkaroon tayo ng pasensya at calmness in the midst of problem. Meron sana tayo yung